Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayaw umpisahan ang bagong araw o bagong linggo na magaan ang ating nararamdaman? Paano natin gagawin ito? Kailangan una nating iwan at bitawan ano man ang nakakabigat sa ating mga puso, ang nakakapagbigay ng pag-aalala sa ating mga isip. Kung gusto mo ding maging magaan ang pasok ng iyong linggo, kailangan nakahawak ka at magpakapit ka sa Diyos. Minin natin ang mga maraming beses na kung saan hindi tayo sa Diyos nakakapit. Hindi sa ating pagnanasa sa pera, sa ating mga galit, hinanakit. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ang grasya at kabutihan ng Diyos ang ating dala, kung hindi ang mga masasakit na nakalipas, ang mga negatibong bagay na hindi natin makalimutan. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong pinangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak,
natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay nagturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon na may karamdaman. Gawa na masamang espiritong nasa kanya. Siya'y kubang-kuba na at hindi makaunat. Pero nung makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling, at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit na araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Ngunit hindi ba dapat siya'y kalagan sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang guro. Minsan pumasok po siya sa kanyang klase. May hawak po siyang isang baso ng tubig. At nagtatanong po siya sa kanyang mga estudyante, "Sa tingin nyo, gaano kabigat ang basong tubig na ito?" Meron po sumagot, 100 grams po. Meron pong isang estudyante, sabi niya, 200 grams po. At meron pa pong isa, sabi niya, "Sir, 300 grams po." Ngumiti lang po itong guro. At sabi niya, "Sa totoo lang, hindi naman importante kung ilang gramo o gaano kabigat ang baso ng tubig. Ang mas mahalagang tanong ito, paano kaya kung hahawakan ko itong baso ng tubig ng 1 minuto? Magaan ba ito o mabigat? Ano sa tingin niyo?" Sumagot po ang kanyang klase, sabi, "Magaan po, sir." Nagtanong po muli itong guro, sabi niya, "Paano kaya kung hahawakan ko itong baso ng tubig na mga 1 oras?"
magaan pa rin ba ito o mabigat? Sumagot po ang kanyang klase, sabi, magaan pa rin po. At nagtanong po muli itong guro, sabi niya, paano kaya kung hahawakan ko itong baso ng tubig ng buong araw, 24 hours, magaan pa rin ba ito o mabigat? Meron daw po isang estudyante, isang lalaki na doon sa likod ng klase. Sumigaw, sabi niya, Teacher, ibaba niyo na po yung baso. Ako po yung nangangawit para sa inyo. Ako po yung napapagod para sa inyo. Ako po yung bigat na bigat para sa inyo. Tama na po, bitawan nyo na lang para hindi kayo mabigatan. At nagtawanan po yung mga pupils. Dito po sumagot yung guro, yung teacher. Sabi niya, alam mo, tama ka. Kahit na magaan yung baso ng tubig, pero kung matagal ko itong binubuhat, mamamanhid ang aking kamay, sasakit ang aking balikat, at baka hindi ko na magalaw ang aking braso. Tapos sabi po ng teacher, the same glass, same weight. Pero bakit mas lalong bumibigat habang tumatagal? At dito po binigay ng guro yung punto, sabi niya. Tandaan niyo ito mga bata. Ang mabigat ay hindi lang kung ano yung iyong dinadala. Ang mabigat ay hindi lang kung ano ang iyong hinahawakan. Ang mabigat at nakakabigat ay kung gaano mo katagal hinahawakan ang isang bagay. What makes something heavy? Is it only the weight that we carry? Certainly not. What adds more weight and heaviness? Understand this. Is the time and the duration that you keep on holding on to that thing. Sa Ebanghelyo po, narinig nyo, merong isang babae na bukod. Ilang taon na po na may sakit. Kuba. Ito pong babaeng ito. 18 years. 18 taon na siyang may sakit. Hindi po niya maitaas ang kanyang ulo. Hindi siya makadiretsyo. Sipin niyo yon. Sa loob ng 18 years, bit-bit po niya yung kanyang baso ng tubig. Sipin niyo, for 18 years, dala-dala niya, buhat-buhat niya, pasanin niya yung sakit, kahihiyan, pagod, at yung kanyang pagkabigo, yung kanyang lungkot. Pero mabuting balita, isang araw, pumasok daw ang ating Panginoong Jesucristo sa sinagoga. Tinawag niya yung babae at sinabi niya, Woman, you are set free from your infirmity. Agad-agad, tumindig po, tumayo, nakadiretsyo itong babae. At long last, pagkatapos po na 18 years, nakatingala siya muli, naging malaya na siya. E akala mo, yung problema mo matagal na, kaya mo yon? 18 years, matitiis mo kaya yon? Hindi ba? Ganyan din sa atin sa buhay. Napakarami sa atin, may dala-dala, napakabigat, iniisip, merong bit-bit. Yes, maybe some of you have really deep and heavy problems. Yes, maybe some of you may have now a heart that is hurting because of your past. Maybe some of you are also worrying because of an important plan or dream in your life. But what makes your problem, your sadness, your anxiety really heavy and difficult? It is the prolonged time that you hold on to these negativities. Amen? Magandang pagmunihan, itanong sa sarili. Ano ba yung mga worry na dala-dala ko? Napakatagal na. Ano na yung napakatagal ko nang ini-stress sa aking buhay? Ano na yung paulit-ulit mong problema na hindi mo mabitawan, hindi mo maiwa-iwanan? Kung bibit-bitin mo lang na sandali yan, okay lang. Normal lang yan. Lahat naman po tayo may problema eh. Di po ba? Pero kung dadalhin mo na medyo matagal, mararamdaman mo na yan. May kirot na sa iyong katawan. Amen? At kung hindi mo bibitawan, yan ang malaking problema. Kung buong araw, ilang buwan na, yung mga iba pa nga, ilang taon, hindi po ba? Dudurugin kanyan. Kaya tignan niyo yung salitang stress, di ba? Anong ibig sabihin? You're being pressed down. Maawa ka naman sa sarili mo. Matuto ka namang magpahinga.
bitawan mo. Di po ba? Lagi mo na lang iniisip. Lagi mong dala sa iyong puso. Ayaw mo magpahinga. Mga kapatid, ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon, ibaba mo naman yung nakakabigat sa iyo. Hindi mo kailangan palaging dalhin yan kasi ang ating Panginoong Jesucristo, dinala na niyang krus para sa atin. Di po ba? Hindi mo kailangan dalhin magdamag lahat ng problema mo. Amen? Hindi mo kailangan maging martir sa mga bagay na tinapos na ng Diyos. Hindi mo kailangan manatiling nakayuko, nakukuba na dyan sa iyong mga suliranin at pagsubok. Kung gusto mong maranasan ang tunay na sabat o pamamahinga ng Diyos, hindi lang po kailangan pahinga ng katawan ang kailangan natin. Kung hindi, pahinga ng kaluluwa. Amen? Rest is not only about sleeping, but real rest is about surrendering. Surrender to God today. The woman in our gospel for today did not free herself. Kaya nga hindi rin natin kayang palayain ang ating sarili. Diba? Dami natin mga problema, ginawa mo ng lahat, nandyan pa rin. Kasi kapatid, hindi lang dapat ikaw ang tumatrabaho niyan. Hindi lang dapat ikaw ang humaharap diyan. Hayaan mo ang Diyos. Siya naman ang gumawa. Siya naman ang kumilos. Siyang magbigay ng tuldok diyan sa iyong lungkot. Go back to the gospel. It was Jesus who touched that sick woman. It was Jesus who set her free. And she allowed God to touch her. Baka yan lang ang hinihintay ng Diyos sa iyo. Napayagan mo siya na hawakan ka niya. Payagan mo naman ang Diyos makapasok sa iyong loob. Hawakan niya yung sugatan mong puso. Tulungan ka niya para maging magaan ang iyong buhay. Tanungin mo din ang iyong sarili. Ano yung mga bagay na hindi mo mabitawan? Ano yung mga masasakit mong alaala na hindi mo makalimutan? Ano yung mga problema na napakatagal na dala-dala mo sa iyong puso at isip? Ang kagustuhan ni Jesus para sa atin ay lumaya. Ang kagustuhan ng Diyos ay makaranas tayo ng kapayapaan. And how can we be free? How can we be happy? How can we be at peace? Not by holding on to these negativities. Wala namang mabuting na idudulot sa iyo. Yung paghawak mo, pabalik-balik mo, pagdadala mo sa mga negatibong problema mo. Kaya nga ang ganda po nung kanta, paboritong-paborito ng mga bata, galing po doon sa pelikulang Frozen. Alam nyo yon? Sabi nila, let it go, let it go. Diba? Kahit na ginawa yon para sa mga bata, pang matanda yun. Kasi yung mga matatanda, hindi makapag-let go. Amen? You have to let go to move on. Kailangan mong bitawan para gumaan ka, para magpatuloy kang masaya. Amen? Hindi po mamaya, hindi po bukas, kailan? Ngayon. Now na! Huwag ka na maghihintay. Gusto ng Diyos, ngayon ka lumaya. Gusto ng Diyos, ngayon ka maging masaya. Gusto ng Diyos, ngayon ka maging payapa. Pero paano tayo magiging malaya? Paano tayo magiging masaya? Ayaw mong bitawan. Hinahawakan mo. Yang iyong hinanakit, yang iyong galit. Bakit? Pinapayaman ka ba niyan? Sino po sa inyo yung yumaman na dahil sa galit niya? Meron po ba? Sabihin niya po sa akin, para araw-araw magiging galit ako. Kabaliktaran nga Hindi po ba? Yung mga palaging galit, yan yung mga nai-stroke, yan yung mga nagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya pag nagkasakit ka, saan ka diretsyo? Dalawa lang, hospital o sa punerarya. Hindi po ba? Pasalamat ka kung hindi ka diretsyo sa punerarya. Pero magdasal ka pag diretsyo ka sa hospital. Bakit? Ubus ang pera mo. Amen? Kaya nga, tandaan nyo, pag palagi kang galit, maghihirap ka. You cannot be happy, you cannot be free if you do not let it go. Yan yung ating ipagdasal. Yan yung ating hilingin sa Diyos. Alisin yung bigat ng ating puso para maging magaan ang ating buhay. At pag magaan nang yung nararamdaman, maikakanta mo na rin yung isa pang paborito ng mga bata ngayon, dun sa pelikula sa Netflix, Demon Hunters. Alam niyo po yun? Hindi niyo alam, matanda na kayo. Baka narinig nyo na ang pamagat Golden.
Diba? Sino po may alam? Wala, ay matanda nga lahat. Ang ganda po nung kantang yon. Tanungin nyo yung mga apo nyo, yung mga anak nyo. You're going to be golden when you let go of that heaviness in your heart. Pero aminin natin, ang dami sa atin, di makapag-let go. Kung meron mga tao na hindi makapag-let go, kung meron mga taong hindi makapag-move on, kung meron mga tao na hanggang ngayon may sakit ng loob sa'yo, anong kailangan mong gawin? And then let them go. Di po ba? Ikaw mag-move on ka kahit nawala na sila. Kasi isa lang nagpapabigat sa iyong buhay. Yung palagi mo silang iniisip. Di po ba? Tandaan niyo po ito ha. Sabi po nila kapag meron ka masamang alaala, para bang nagdadala ka palagi ng isang sako ng basura. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung sako ng basurang yan. Tang nakakatawa pa yung iba sa atin. Hindi lang nakontento na dinadala yung sako ng basura. Minsan, hihinto, bubuksan pa yung sako. Titignan pa, inaamo yung basura. Hinahalukay, hinahawakan, hinihimay. Ang tanong ko, bakit? Para saan? Di ba kapag meron kang basura, ano dapat ang kailangan gawin? Itapon mo, ibaon mo, iwanan mo. You have to let it go in order for you not only to be happy, but to be wealthy in God's grace. Amen? Kung may dala kang mabigat, at ito ang nagiging dahilan ng iyong paghihirap, ng iyong pagdurusa. Bakit mo dadalhin? Kapatid, tandaan niyo, nagdurusa ka, naghihirap ka, dahil dyan sa mabigat at pangit na daladala mo, hindi mo maiwanan. Kaya nga po, para tayo ay lumaya, gusto ng ating Panginoon tayo maging masaya, linisin mo, puso mo, kamay mo, magpahawak ka ngayon sa Diyos. You have the power to let go. Because Jesus is giving you the grace to let go of your hurts, to hold on to His grace. Huwag ka na maghintay, kapatid. Huwag mo nang patagalin. Ngayon na, bitawan mo na. Just let it go. Be golden. Be free. Be happy. Amen. Please stand. Alay po natin sa Diyos ngayon ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay at sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, tinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon, pakinggan mo ang aming mapagkumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus, nakakarinig sa hinaing na mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos ng lupigin ng anak mong si Jesus sa Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling. Bilang haring dakila, sinamba ng mga anghel, siyang aming tagapamagitang nakikiusap para sa iyo, para sa tanan. Siyang tagapagpasya ng lupa at kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Meron pong isang airline company na nung minsan pinag-uusapan nila kung dapat ba lagyan pa ng lettuce yung pagkain na binibigay sa mga pasahero. Dahil hindi naman po kinakain yung lettuce doon sa bento box, di po ba? Pero bakit nilalagyan po ng lettuce? Maganda daw po tignan. So nag-eksperimento po sila kung ano mangyayari kung aalisin nila yung lettuce. Sinubukan. Maganda po yung resulta. Una, wala naman po nakapansin na nawala yung lettuce sa pagkain. Pero ang pangalawang magandang resulta, alam niyo po ba kung ano? Nakatipid po ng millions of dollars yung pong airline monthly dahil hindi na sila nagsasayang doon sa lettuce. Tingnan nyo na po, napakaliit na bagay, pero ang laking balik, napakagandang kita. Paano pa kaya kung bibitawan mo na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na ang tagal-tagal mo nang nandyan, iniisip, kinikimkim sa puso mo. The Lord wants you to be free. Jesus desires you to be happy. Just let it go and you will feel golden. Tandaan niyo po. Ano yung mga basura ng isip at puso niyo? Ano yung sakit ng iyong damdamin na kailangan mo nang linisin, alisin, itapon, ibaon? Parang isang basura. Tigilan mo na yung pagdadala mo yan sa mabigat na nakalipas, sa mga alaala mo, sa iyong mga problema na paulit-ulit mong binabalikan. They're not helping you. Magandang gawin po. Again today, make a review. Sulat niyo po sa papel. And then, crush it. Discard it. Para sumaya ka.
kanta mo yung Let It Go. O para mag-feeling young ka, paturo ka sa mga bata, yung Golden. Para itong linggong ito, harapin mo na may tuwa, may ngiti, at may gaan sa iyong kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.